na po. May isang bansa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Kagandahan nito ay walang katulad, dito tilak bulaklak ay namumukad ka. Bagong upir, bagong tayo ay aahon sa mga dayuhang umalipin ng unang panahon. Tumindig ka, gulat ang iyong mga mata, panahon na sabi ng abayahawa. Maharlika ng antas at... Hello mga ka-Operians, mapagpalang araw, hapon o gabi sa inyong lahat at welcome pong muli sa ating talakayan ng Torah at Tipan. Ngayon po ay ating ipagpapatuloy ang pagtalakay sa aklat ng ni Propeta Isaiah. Kabanata 27. Pagliligtas ng mga Israelita. Sa araw na iyon, parurusahan ni Yahweh ang mga masasama, gamit ang kanyang tabak, mabangis, dakila, at makapangyarihang tabak. Si Leviathan ang gumagalaw na ahas, si Leviathan ang bumabaluktot na ahas. Papatayin niya ang halimaw ng dagat. Sinabi ni Yahweh, sa araw na iyon, umawit tungkol sa isang masaganang ubasan. Ako, si Yahweh, ay magmamasid lamang. Malinis na tubig, patuloy ko itong padadaluyan. Araw at gabi, ito'y aking babantayan. Walang makapananakit dito na sino man. Hindi ako galit. Ngunit kung ang mga tinik at dawag ay haharap sa akin, ako ay lalaban, susunugin ko silang lahat sa digmaan. O kung hindi, hayaang lumapit sila sa akin upang maligtas. Hayaan silang sa akin ay makipagkasunduan. Oo, hayaan silang magpasakop sa aking tipan. Sa mga darating na araw, ang mga Israelita ay mag-uugat. Ang aking bayan ay mag-uusbong at mamumunga at pupunuin ang buong mundo ng kanilang bunga. Pinalo ba ni Yahweh ang mga Israelita? Pinalo ba niya ang mga namalo sa kanila? Namatay ba ang mga Israelita gaya ng mga nagnanais pumatay sa kanila? Sa pamamagitan ng digmaan at pagkakatapon, ikaw ay nakipaglaban sa iyong bayan. Sa matinding hangin, pinaalis mo sila gaya ng hangin na umiihip sa silangan. Sa pamamagitan nito, mapapatawad ang mga Israelita sa kanilang mga kasalanan. At ito ang magiging ganap na bunga ng pagsisisi mula sa kanilang kabuktutan. Kapag ginawa ni Yahweh ang lahat ng mga bato sa dambana ng kasuklam-suklam na maging parang apog na dinurog at pinagpira-piraso. Pag nagkagayon, wala nang matitirang nakatayong Asherah, Paul o obelisko. Ang pinatibay na lungsod ay iiwan, isang abandonadong pook, pinabayaan na parang desyertong lugar. Ang mga guya ay magpapastol at magpapahinga doon. Kapag ang mga sanga ay natuyo, sila ay pinuputol at gagamitin silang panggatong ng kanilang mga kababaihan. Sapagkat ito ay isang bayan na hindi gumagalang sa tipan, kaya't wala nang awa sa kanila si Yahweh na alahayam.
Sa kanila'y wala ng pabor si Yahawa na ipapakita. Sa araw na iyon, si Yahawa ay darating sa Hedekel at bababa sa wadi ng Egypt. At kayo, mga Israelita, ay kokolektahing isa-isa. At sa araw na iyon, isang malaking shofar ang tutunog. Ang mga namamatay sa Assyria at darating ang mga ipinagtabuyan sa Afrika at sasamba kay Yahawa sa bundok Sayon, sa banal na bundok ng bagong Jerusalem. Yada. Yada. Yung sa verse 12, nakalagay doon, kokolektahin, siguro titipunin isa-isa. Titipunin, gathered. Yung verse 12. At kayo mga Israelita ay titipunin isa-isa. Okay, pagliligtas ng mga Israelita. Sa araw na iyon, parurusahan ni Yahweh ang mga masasama. So alam mo na kung sino yung mga yun. Gamit ang kanyang tabak, mabangis, dakila, at makapangyarihang tabak. So mabangis, ibig sabihin ng digmaan ito, maaring natural calamities, no? Tulad ng mga earthquake, mabangis eh. Great and powerful. Si Leviathan ba? Ang gumagalaw na ahas. Si Leviathan ang bumabaluktot na ahas. Papatayin niya ang halimaw ng dagat. Ano to? Leviathan, ginamit siya bilang armas ng alayam? Ginawa niyang swords ang Leviathan. Ginamit niyang, sa English kasi, his fierce, great, and powerful sword, Leviathan, the gliding serpent. At saka hindi ito ang Leviathan to. Ang gumagalaw na ang Leviathan, hindi si. So ginamit niya yung armas. Sino kaya? Hindi kaya ito yung Red Dragon ng China? Yung Red Dragon ba yun ay actual o symbolic? Tingin ko symbolic to kasi yung di ba yung Leviathan, Leviathan is another name of Satan. oo nga. Pero dito, gagamitin niya si Satan din para parusahan Patayin yung niya, mga ito to, masasama. papatayin niya ang halimaw ng dagat. So, sino ang halimaw ng dagat? Kung ang papatay ay si Satan at ang si Satan din, ang old serpent, ang halimaw ng dagat, ang kanyang papatayin. Bakit?
Satan o baka si Lucifer ang ano. Kasi, Kasi di may ba, pag-aawayan itong yan. nalibayatan na ito ay is another name of Satan. Oo. Kung gagamitin niya para patayin ang halimaw ng dagat, sino itong halimaw ng dagat? Di ba yan din yung yung Oh, yung ano, dragon yung with halimaw na seven tumayo. heads. Oo. Oh, so Dragon with ano, seven heads to, di nagaganap ba? na ano na yung NATO. So maaari, ano? Siya din ang papatay kasi parang wala ng ano nawala ang loyalty, di ba? Ang halimaw, nawala na ng loyalty sa kanya. Saka puro mga mga weapon of mass destruction ang inaano ng na nilabayatan na to. Ano? So, yung mga nakikinig dyan na may ibang interpretation, pwede nyo pong comment. Tapos sa verse 2, Yahweh said, on that day, sing about a fruitful vineyard. Ano yung mayabong, masaganang ubasan. Tingin mo is fruitful. 'Di ba ang fruitful is righteousness, 'di ba? Pag sinabing fruitful, righteousness 'yon. So nasaan yung vineyard na 'yon? Maaaring na sa mga follower niya, covenant people. Verse 3, I, Yahweh, will watch over it. I will watch, maingay po ba? Malakas po ba yan? Maingay. Sino yung maingay? Okay. Again, then verse 3, I, Yahweh, will watch over it. I will water it continually. I guard it day and night so that no one may harm it. So yung vineyard na yun ay babantayan niya. Continually water. So ibig sabihin ng water is yung spirit, di ba? Water. I guard it day and night so that no one may harm it. So walang makakapanakit dito. I am not angry. So verse 4, hindi siya galit. Pero pag may mga tinik o dawag na haharang sa kanya, sasalagin niya yun, kakalabanin niya yun, at susunugin niya. So ano kaya yung mga to, mga dawag? Yung mga panira siguro, mga dinidescribe ang siya, di ba? Susunugin niya yung mga yun. Tapos, hindi pa siya galit nun, ha? How much Hindi more nga pag ba siya galit? I am not angry, ha? So, pag nagalit siya, iba talaga. Iba Di ba ang mga dawag? Susunugin lang niya yung mga yun. Yung Di mga, ba ang mga pest. dawag, ang mga yan? Oo, mga pest, ewan ko, mga tinik eh. Diba? Mga tinik at dawag. Symbolic Nung para sa maharang sa kanya. Oo, para doon sa mga nang-aapi sa kanyang bayan. Siya mismo ang ang haharap. So, ibig sabihin, ito yung sinasabi na vengeance is not ours. It's it belongs to the Alahayang. Pero alam mo, medyo ako dyan sa verse na yan eh. Baka gusto siguro ng mga mananakop o mga Japhetite na wag tayong gumanti. Pero parang opposition sa an eye for an eye and a tooth for a tooth eh. Lalamig ka naman. Vengeance. Then verse 5. Kung hindi, hayaang lumapit sila sa akin upang maligtas.
At English pala yung nabasa ko kanina. Sorry. Kung hindi ba, hayaang lumapit sila sa akin upang maligtas. Hayaan silang sa akin ay makipagkasunduan. So, open siya for peace talk, no? Oo, hayaan sila magpasakop sa aking tipan. Magpasakop sa akin, kahit hindi sa tipan eh. Yes, let them submit to me. Walang nakalagay na tipan sa English. Yes, pero pwede sila magpasakop sa akin. Or tagalin natin tipan kasi baka iba yung ano. Okay, so open siya sa peace talks, no? Okay, pwede silang baligtas kung kasundo mag-peace talk. Verse 6. Sa mga darating na araw, ang mga Israelita ay mag-uugat. Ang aking bayan ay mag-uusbong at mamumunga at pupunuin ang buong mundo ng kanilang bunga. O sa mga darating na araw, mamumunga ng marami ang mga Israelita at mag-uugat. No? Will take root, no? Sa millennial na siguro yan, sis. Oo. Ibig sabihin, at pupunuin ang buong mundo ng kanilang bunga, yung mga descendant ng mga righteous, mga kanyang Oo. bayan, pinili. So, unti-unti nang nauubos ang natutunaw ang descendant ng mga unrighteous, mga Japhetite, di ba? Marami nang hindi nagkakaanak ngayon, marami nang nababaog. So, dumadami ang mga binabae, at third sex, kaya hindi nagkakaroon ng mga supling. Verse 7. Pinalo ba ni Yahweh ang mga Israelita? O ba, pinarusahan ba? Pinalo ba niya ang mga namalo sa kanila? Pinarusahan din ba yung mga nagparusa? O yung mga, sino yung mga yon? Yung mga nanakop, Namatay ba ang mga Israelita gaya ng mga nagnanais pumatay sa kanila? So may mga namatay pala yung mga nagnanais pumatay sa Israelita. Yung mga nanakop at nililipol sila. So namatay ang mga iyon. Kasi tanong, verse 8. Sa pamamagitan ng digmaan at pagkakatapon, ikaw ay nakipaglaban sa iyong bayan. Ano to? Ikaw ay nakipaglaban. Sa matinding hangin, pinaalis mo sila. Gaya ng hangin na umiihip sa silangan. Okay. So yung parang Assyrian invasion, at saka yung warfare at saka exile, pinarusahan ng mga Israelita, tapos you contend hindi. Ikaw ay kinalaban mo ang iyong bayan. You contend with your Israelites. Kinalaban mo ang iyong bayan. You contend. Hindi nakipaglaban, kinalaban mo ang iyong bayan. Anong ilalagay natin? Kinalaban o ikaw ay Kasi kinalaban? by warfare and exile, you contend with your Israelites. With fierce blast, you drove them out. Sa So, matinding hangin, pinalis mo sila. Kinalaban mo Oo. ang iyong bayan. Oo. Okay. Content. Ano ba yung content? Pinarusahan ba yun? Or ano? Content, hinarap? Ano bang pwede nating sa Tagalog? Content. Ito sabi ni ChatGPT. Hinarap? Tingnan natin pa, baka may mas exactong word. Makipaglaban, makipagtalo, makipagpunyagi. Siguro
nakipagpunyagi ka sa iyong bayan o nakipagtalo sa pamamagitan ng digmaan at pagkakatapon, nakipaglaban nakipaglaban ka sa iyong bayan. Yun na lang, nakipaglaban pala. Nakipaglaban ka. For capital A. Mas maganda kaysa kinalaban. Nakipaglaban. Sa matinding hangin, with a fierce blast, you drove them out. Pinalis mo sila. Pinalayas siguro. Pinalayas. Okay, mas appropriate, no? As on the day, the east wind blows, gaya ng hangin na umiihip sa silangan. Gaya ng hangin na umiihip sa maghapon. Gaya ng maghapon, Gaya ng ano? as on a day. Gaya ng maghapon, hangin na umiihip ang hangin mula sa silangan. Gaya ng maghapon, na hangin, Umiihip ang umiihip sa hangin. silangan. Na hangin umiihip. Gaya ng maghapon na umiihip ang hangin sa silangan. Na umiihip ang hangin sa silangan. Mula, tama, is window. Tama. Gaya ng maghapon na umiihip ang hangin sa silangan. Okay. Verse 9. So yung digmaan, ginagamit din na pagdidisiplina. At saka, yun ang ginamit ng mga gawain ng alahiyam ay para hindi siya ng mga kalaban. Yung kanyang mga taktika, hindi niya pinapaalam. Kahit tayong kanyang bayan, ay hindi natin alam ano yung purposes niya, no? Akala natin, parusa, totally parusa. Pero yung pala, inilalayo niya tayo, itinaboy tayo sa lupang pangako dito sa Ophir. Kasi, di ba, parang warfare, hindi dapat alam ng kalaban mo kung ano yung plano mo o yung mga balak mo o intention mo, di ba? So, double purpose, yung pagpaparusa at pagliligtas sa mga Israelita. Kasi kung nanatili sila sa Jerusalem, tiyak malilipol sila ng mga Romano lahat. No? Okay, verse 9. Sa pamamagitan nito, mapapatawad ang mga Israelita sa kanilang mga kasalanan. Okay. Okay, at ito ang magiging ganap na bunga ng pagsisisi mula sa kanilang kabuktutan. O yung bunga, full fruit ng pagsisisi, magiging bunga. Dahil sa repentance. Ito daw yun. Kapag ginawa ni Yahweh ang lahat ng mga bato sa dambana ng kasuklam-suklam, na maging parang aapog na dinurog at pinagpira-piraso. Yung mga limestone. Apog ba ang limestone? Dinurog at pinagpira-piraso. Limestone. Limestone in Tagalog. Apog nga o batong apog. Apog nga ang limestone. May parang babaguhin, binuo na may limestone. babaguhin sis. Wala. Pag nagkagayon, wala nang matitirang nakatayong Asherah pole or obelisko.
Okay. Verse 10. Ang pinatibay na lungsod ay iiwan, isang abandonadong pook, pinabayaan na parang desyertong lugar. Ito yung mga Jerusalem, no? Ang mga guya ay magpapastol at magpapahinga doon. So, tingin ko, yung Samaria. Kapag ang mga sanga ay natuyo, sila ay pinuputol. Natuyo, ibig sabihin nawalan ng tubig or nagwala ng diwa, spirit. Kapag ang mga sanga ay natuyo, sila ay pinuputol. Humiwalay sa kanilang the vine, humiwalay yung branches sa vine. At gagamitin silang panggato ng kanilang mga kababaihan. Gagawin na lang na panggato. Sapagkat ito ay isang bayan na hindi gumagalang sa tipan. Okay. Kaya't wala ng awa sa kanila si Yahweh na alayam. Walang paggabita. For this dishonor the covenant. Sa kanila ay wala ng pabor si Yahweh na ipakikita. Sa araw na iyon, si Yahweh ay darating sa Hidekel at bababa sa wadi ng Egypt. Ano yung Hidekel? Di ba yung Hidekel yung cross from yung dinaanan ng ancient Silk Rivers. Road? Oo. Ano? Yun Yung yun. Oo. pa-cross, di ba? Pa-cross, hindi yung pa horizontal line ng Asia, di ba? From east to west. Oo. Tama ba? Nasa map? Ay. Tama ba? Hidekel yun? Oo, Hidekel 'di ba yung from east to west. Oo. At bababa sa wadi ng Egypt. So yung wadi ng Egypt, yun yung pag sinabing wadi ng Egypt, ito yung disyerto na pag winter or pag rainy season, nagiging river. Pero most of the time ay desert siya. Pag sinabing wadi, ito yung border ng Egypt at saka ng Judea. So ito yung ng teritoryo ng tribe of Judah. So yun, sa araw na iyon, si Yahweh ay darating si Hidekel at bababa sa wadi ng Egypt. At kayo, mga Israelita, ay titipunin isa-isa. So kung symbolic ito at magaganap pa ba ito? Magaganap, Titipunin isa-isa. oo. Magaganap pa Magaganap rin, ito, ano? sis. Oo, magaganap pa rin. Kasi di ba Kasi wala namang isinulat dito na hindi magaganap o so, hindi naganap. naganap na rin ito at the same time magaganap. Kasi yung wadi ng Egypt, malapit dito yung yung Gaza. Nasa north lang nito ang Gaza. Oo. So, ibig sabihin, lugar na to, Mesopotamia, no? Verse 13. At sa araw na iyon, wait. Ang alahayan, hindi kaya bababa sa wadi ng Egypt, hindi kaya ito yung Messiah? Nung bata pa siya, di ba? Pumunta sila ng Egypt. Bababa sa wadi ng Egypt. Kaya Hindi naman sa talaga isa. bababa ang si Yahweh, di ba? Si Yahweh Hindi, nung pinanganak siya, yung So dapat ang ang Messiah. anak. Isa pa lang pangalan nila dito kasi Old Testament to, Oo. di ba? Titipunin isa-isa. Kung titipunin isa-isa, magaganap pa lang to kasi ngayon pa lang tayo isa-isa tinitipon, di ba? Hindi naman to Oo.
Hindi Futuristic na, pa to. oo, or maaring current, no? Current Noon, and kasalukuyang futuristic. nagaganap. Kasi noon, kung tinitipon niya noon, ano magkakasama pa sila that time eh. Hindi Mm. katulad ngayon, hiwa-hiwalay, di ba? Tribo-tribo sila noon eh. Ito titipunan isa-isa. So, maaring futuristic to. Ken, verse 13, at sa araw na iyon, isang malaking shofar ang tutunog. Ang mga namamatay sa Assyria at darating ang mga ipinagtabuyan sa Africa o dadating yung tribe of Judah at sasamba kay Yahweh sa bundok Zion, sa banal na bundok ng bagong Jerusalem. Bagong Jerusalem na to, futuristic nga to. Isang malaking shofar ang tutunog. Kailan ba na-revive ang mga shofar? Di ba ngayon lang? Mm. Ang mga namamatay sa Assyria. Ano ang Assyria dito? Yung mga mananakop, sinisimbolo ng Assyria. At saka ang Assyria kasi, ang unang nanakop sa House of Ephraim, sa bayan ni Ephraim. So, dito talaga yan sa Ophir. Mm. Kasi ang Babylonian ang nag-ano sa tribe of Judah eh. Pero ito, Assyria, that means yung House of Ephraim. Wow. And then, Dito ba talaga ang bundok Zion sa atin? pasensya na at may mga yung mga Agustin. Pakisulat na lang po. Sa araw na iyon, okay? Tapos ang darating, ang mga pinagtabuyan sa Africa is mag-unite. Ito ang panahon ng mag-unite ang tribo ni Judah sa House of David at saka House of Ephraim. At sasamba kay Yahweh sa bundok ng Zion. So, ang bundok ng Zion ay ang makalangit na, yung government, yung heavenly, makalangit na kaharian. No? Sa banal na bundok ng bagong Jerusalem na nandito sa Ophir. May mga additional kayo mga kapatid. Kung wala na, balik sa'yo, Sis Maria. Salamat. Kabanata 28. Kapag kapighatian sa mga pinuno ng Ephraim at Judah, kapighatian sa putong ng mga nalalagas na bulaklak, sa mga ulo ng mga lasing na pinuno ng Ephraim, isang maluwalhating korona para sa lungsod sa masaganang lambak. Ang kapalaluan ng mga inilugmok sa kalasingan ng alak. Masdan, magpapadala si Yahweh ng isang malakas at makapangyarihan. Gaya ng isang buhawi at malupit na hangin sa silangang. Gaya ng buhos ng malakas na ulan na umaapaw sa kalupaan. Ang koronang iyon ay itatapon niya sa lupa ng buong kalakasan. Ang putong na ipinagmamalaki ng mga lasing na pinuno ng Ephraim ay yuyurakan sa lupa. Ang korona ay parang nalagas na bulaklak, mabilis na nawala ang kaningningan. Sa ulo ng isang masaganang lambak, gaya ng pagkaubos ng mga unang bunga ng igos, na agad kinukuha at kinakain kapag nahinog.
Sa araw na iyon, si Yahweh ang magiging maningning na korona, isang magandang putong para sa mga nalalabing hinirang. Ipadadala ni Yahweh ang espiritu ng tipan sa pamamagitan ng isinugo niyang mamumuno. Siya ang magbibigay ng tapang at lakas upang maging makatarungan sa mga tagapagtanggol ng bayan laban sa mga kaaway. Kayo ang tuturuan niya at ang kanyang mensahe ay para sa inyo. Hindi siya magtuturo sa mga batang umiinom pa ng gatas o sa mga kahihiwalay pa lamang mula sa pagpapasuso, paglilinaw. Ang mga Israelita ay naghihintay para sa mensahero ng tipan. Malaki, chapter 3, 1-4. Sanghari Malakay 3. Malakay 3, verse 1-4. Sanghari ang ipapanganak mula sa Ephraim. Mecca 5, verse 2-5. Ang mga paa ng mensahero sa Nahum 1, verse 15. Ipapadala ni Yahweh ang hinahangad na mensahero ng tipan. Sa 1 Aklat ni John 16, verse 1-15. Sapagkat kayo ang mga sumusuray mula sa alak at serbesa, mga saserdote, propeta at mga pinuno, kayo na nalulunod sa espiritu ng alak, nahihilo kapag nakakakita ng mga pangitain at nadadapa kapag gumagawa ng mga pasya. Ang inyong mga mesa ay natatakpan ng suka o maling doktrina at walang parte na hindi marumi. Sapagkat kayo ang nagsasabi, gawin ito, gawin iyon, may alituntunin para dito, may alituntunin para doon. Konti dito, konti doon. Mabuti nga magsasalita si Yahweh sa mga lasing na pinuno na nakinig sa mga banyagang doktrina at kakaibang wika. Ipapahayag ni Yahweh, ito ay isang puok ng pagpapahinga, hayaang magpahinga ang mga napapagod. Ngunit kayong mga lasing na pinuno, mga saserdote at mga propeta ay hindi nakikinig. Kaya't ipag-uutos ni Yahweh na alahayam, gawin ito, gawin iyon, may alituntunin para dito, may alituntunin para doon. Konti dito, konti doon. Kapag sila ay umalis, sila ay matitisod at mahuhulog. Sila ay masasaktan at masisilong at makukulong. Kaya't pakinggan ang mensahe ng alahayam. Kayong mga mang-uusig na pinahihirapan ang kanyang bayan. Ipinagyayabang ninyo, kami ay pumasok sa isang tipan ng kamatayan. Sa mundo ng mga patay, kami ay gumawa ng kasunduan. Kapag ang isang napakalakas na salot ay dumaan, hindi kami matitinag, sapagkat ginawa naming kanlungan ang mga kasinungalingan at maling pahayag bilang aming taguan. Ito ang sinasabi ni Yahweh na alahayam. Masdan, naglagay ako ng isang subok at mahalagang buhay na bato sa Sayon, isang subok at mahalagang buhay na bato sa Sayon, bilang panulokang bato para sa isang matibay na pundasyon.
Ang sinumang magtitiwala dito ay hindi kailanman tatablan ng takot. Ang katarungan ang gagawin kong panukat at ang katwiran bilang pisi at tingga o plumb line. Ang graniso ay wawalisin ang inyong kanlungan. Ang kasinungalingan at tubig ay babaha sa inyong taguan. Ang inyong tipan sa kamatayan ay mawawalang bisa. Ang inyong kasunduan sa mundo ng mga patay ay hindi tatagal. Kayo ay tatalunin nito kapag ang napakalakas na salot ay dumaan. Sa tuwing dadaan nito, kayo ay matatangay. Araw-araw, umaga't gabi, ito ay aagos. Sapagkat mangyayari sa inyo ang isinasaad ng kasabihan. Maikli ang kamang inyong higaan, at makitid ang kumot para sa inyong katawan. Si Yahweh ay babangon gaya ng ginawa niya sa bundok Perazim. Kikisingin niya ang kanyang sarili gaya sa lambak ng Gibeon upang ganapin ang kanyang nakamamanghang gawa at sa katuparan ng kanyang di pangkaraniwang tungkulin. Ngayon, itigil ang inyong pag-aalimpusta o mas pabibigatin ang inyong mga tanikala. Sinabi sa akin ni Yahweh na Alahayam ang tungkol sa pagkawasak na itinadhana sa buong kalupaan. Pakinggan ang aking tinig. Bigyang pansin ang aking sinasabi. Ang isang magsasaka ba'y nag-aararo ng tuloy-tuloy? Patuloy ba siyang magpuputol o magsusuyod ng bukirin? Kapag natapos na niyang patagin ang bukirin, hindi ba siya magtatanim ng karaway at magkakalat ng cumin? Hindi ba siya magtatanim ng trigo, sibada, at espelt sa lugar na ito? Sa lugar nito, inuutusan siya ng kanyang Panginoon at tinuturuan siya ng tamang paraan. Ang karaway ay hindi tinatabas ng palakol, ni ang gulong ng kariton ay pagugulungin sa cumin. Ang karaway ay pinapalo gamit ang tungkod, at ang cumin ay pinapalo gamit ang patpat. Ang butil ay kailangang gilingin upang maging tinapay, kaya't hindi magpapatuloy sa pagtabas nito magpakailanman. Ang mga gulong ng kariton ay pwedeng panggiling, ngunit hindi ginagamit ang kabayo upang gilingin ang butil. Lahat ng ito ay mula kay Yahweh na Alahayam, na ang plano ay maganda, ang kanyang karunungan ay kamangha-mangha. Yada. Yada. Yung verse 12, meron nakalagay dito yung mga priest, ano ba to, sacerdote o mga pare? Verse 12. Yung mga drunkard leaders, priests, and prophets would not listen. So, ano daw, mga sacerdote talaga to, no? Mga Israelita talaga to, no? Saserdote kasi mga propeta yung kasunod.
Ibig sabihin ang mag-uutos na sa kanila ang mga ano, si Yahweh na mag-uutos dito sa mga saserdote, hindi na yung mga pinuno. So, ano tayo, balik tayo sa verse 1. Kasi tinitingnan ko yung mga binago kasi ako. Kasi siya na may umiiyak na. Narinig niyo ba? Ay na. Sino umiiyak? Apo ko sa pamangkin. Okay. Pagod na pagod kasi kaya okay, tutulog. Kulang siguro tulog pa. Okay, verse 1, kapighatian. So ito, tungkol sa siguro magkasama dito ang pinuno ng Ephraim at Judah. Futuristic talaga to, no? Kasi ah, tapos na nagkahiwalay na yung So ito siguro yung pagsasama nila ulit to, no? Kapighatian sa putong ng mga nalalagas na bulaklak sa mga ulo ng mga lasing na pinuno ng Ephraim. So yung mga leader o siguro mga king ng Ephraim, siguro lang yan, naganap din ito, no? Sa sambahayan ni Ephraim. Di ba yung mga hari doon ay umano sa mga idolo, Hmm. sumamba sa mga idolo. Tapos nagtalaga ng mga pare na hindi levitan. Isang maluwalhating korona para sa lungsod sa masaganang lambak. Ang kapalaluan ng mga inilugmok sa kalasingan ng alak. So nalasing sila sa kanilang power. Nalasing naging nga palalo. Verse 2, Masdan, magpapadala si Yahweh ng isang malakas at makapangyarihan, gaya ng isang buhawi at malupit na hangin sa silangan. O mula ito sa silangan, yung isang malakas at makapangyarihan, gaya ng buhos ng malakas na ulan na umaapaw sa kalupaan. So yung malakas na ulan, yung tubig na umaapaw sa kalupaan. No kaya ito? Ang koronang iyon ay itatapon niya sa lupa ng buong kalakasan. So yung koronang iyon ng mawawala ang kingdom, no? Ang rulership ibabagsak sa kalupaan kasi naging palalo ang mga yung 10 tribo, di ba? Dito sa Ophir. Kaya sila natanggal doon, nakarating dito. So nawala ang kanilang nagkahiwa, watak-watak ang mga kingdom o yung nawala ang hari. Kumbaga, dato-dato lang, kanya-kanyang tribo. Pero nawala yung nag-iisang hari. So nawala yung corona. Ang putong na ipinagmamalaki ng mga lasing na pinuno ng Ephraim ay yuyurakan sa lupa. So mawala yung kingship, no? Ang corona ay parang nalagas na bulaklak. Mabilis na nawala ang kaningningan sa ulo ng isang masaganang lambak. Ano ba yung fertile na lambak? Gaya ng pagkaubos ng mga unang bunga ng igos na agad kinukuha at kinakain kapag nahinog. So sandali lang, naging panandalian lang ang karangyaan at kapangyarihan ng kaharian iyon. Which is naganap naman, di ba, yung sa Assyrian. Hindi kaya ito gaya din ng nagaganap sa atin. Maari. Kasi, oo, ngayon ang mga namumuno sa atin, ang lasing sa kapangyarihan. At ibabagsak ang kanilang ibabagsak sa lupa ang koronang yon. Maari. Pero kasi ang mm,
ang tawag doon, ah, Magaganap pa lang ito eh. Etong oo, verse 5. sa araw na iyon si Yahweh ang magiging maningning na korona, isang magandang putong para sa mga nalalabing hinirang. Hmm. Oo, nigaganap na to. Kasi wala na tayong human king, di ba? Oo. Yung diwa na ng Yahweh Wala ang na ating, tayong maasahan sa human king. oo. Although, yung ang setro ay ibabalik kay Ephraim, no? Mula ka sa tribe ni Judah. Verse 6, ipadadala ni Yahweh ang espiritu ng tipan sa pamamagitan ng isinugo niyang mamumuno. So, meron siya ipadadalang may dala ng espiritu ng tipan. Ito yung pinangako na yung ni King Yahushua, the Messiah, na unless I go to my father, the spirit of the covenant, or hindi niya maipadadala. Diba? It's ngayon, ipadadala na sa kapanahonan natin, ipadala na actually ang espiritu ng tipan sa pamamagitan ng isinugo niyang mamumuno. So, sa mga yung mga dati ng Ophirian, alam nila kung sino to. Pero ano ba, sabihin mo nga sis, explain mo nga kung sino tong namumuno Na, na na isinugo niyang mamumuno na the bitbit ang espiritu ng tipan. di ba ang mensahero yan? Okay. Kasi andito na yan, no, sa Naging paglilinaw. sultan. Oo. Okay, basahin muna natin. Siya ang magbibigay ng tapang at lakas upang maging makatarungan sa mga tagapagtanggol ng bayan laban sa mga kaaway. So sa kanya nagbigay ng inspirasyon na bawiin natin ang ating autonomy at yung ating kasarinlan at ang ating freedom, kalayaan, no? Siya ang nagbibigay ng tapang at lakas upang maging makatarungan. So, parang pinamukha niya sa atin na nananatili tayo sa sa pagkabihag dahil sa pagsunod natin sa Western culture o sa mga religion at saka mga gawi at doktrina, no? Sa mga tagapagtanggol ng bayan. Okay. Kayo ang verse 7, kayo ang tuturuan niya at ang kanyang mensahe ay para sa inyo. Hindi siya magtuturo sa mga batang umiinom pa ng gatas. O ibig sabihin yung mga hindi siya magtuturo. 'Di ba yung kanyang mga video nga hindi na niya pinapublic para lang iyon sa mga pwede nang kumain ng karne. Oo. Pero meron siyang videos, yung OAC channel niya, para yun sa mga gatas pa. Oo. Pero hindi siya nagturo o nung kanyang mga Sabbath teaching para sa mga gatas pa ang kinakain. Dapat na, karne na, no? Solid food na. Hindi siya magtuturo sa mga batang umiinom pa ng gatas o sa mga kahihiwalay pa lamang mula sa pagpapasuso. O yung mga bata pa, yung kahihiwalay pa lang sa pagpapasuso ng patutot, babaeng patutot, no? Yung kahihiwalay pa lang sa doktrina, kalalabas pa lang sa Babylonia, no? So, ah, although yung saglit lang yon, saglit lang yung kanyang ah, maiksing panahon lang ang inilagay niya sa kasama natin sa physical na anyo, nakapagturo siya. Marami siyang naiwang mga videos at saka na pwede nating balik-balikan. Okay, paglilinaw. Ang mga Israelita ay naghihintay para sa mensahero ng tipan. Ayun. At isang hari ang ipanganak mula sa Ephraim. At naganap na, no? Ang mga paa ng mensahero ipapadala ni Yahweh ang hinahangad na mensahero ng tipan. So yung mga nakikinig o nanonood sa atin, pwede nilang tingnan yung mga verses na yan. Na naka-flash po.
Pwede nila basahin para malaman nyo kung sino yung sinasabing mensahero na ating hinihintay. Okay, verse 8. Sapagkat kayo ang mga sumusuray mula sa alak at serbesa, mga lasing sa kapangyarihan, mga saserdote, propeta at mga pinuno. Ginawa nilang gatasan ang kanilang mga nasasakupan, no? Kayo na nalulunod sa espiritu ng alak, nahihilo kapag nakakakita ng mga pagitain, no? Tutumbahan, yung mga naislain daw, at nadadapa kapag gumagawa ng mga pasya o yung kanilang mga pasya ay laging na na-hamper or okay. Ang inyong verse 9, ang inyong mga mesa ay natatakpan ng suka. Suka o ang ibig sabihin pala ng suka, yung mga maling doktrina. So kumakain sila sa hapag ng mga suka o ng mga maling doktrina. Yung maling interpretation ng mga kasulatan, yung mga palamuti, no? Na hindi naman tinuro ng mga propeta sa atin o tinuro ni Mga Moses. libadura ni Mga Pablo. libadura, yun ang suka. At walang parte o spot na walang dumi. O yun sa hapag na yun. Lahat ay marumi kasi lahat ay defiled. Lahat ng ginagawa na nakaka-defile. Ano ba yung pag sa Kaya mga nga 'di ba idolo, sinabi ng lahat mensahero na kabaligtaran. hindi tayo Oo. pwedeng pumasok sa kanilang mga sambahan kasi defiled. May mga idolo, mga imahe, tapos nandun, usually may mga nakalibing pa doon sa ilalim noon, mga dingding at Mm. mga sahig. So at saka ang mga simbolo ng no, ng araw. Okay. Okay, ang bituin sa verse 10. Sapagkat kayo ang nagsasabi, at saka mali ang pangalan na tinatawag nila, yung Mm. huwad na pangalan. Verse 10, sapagkat kayo ang nagsasabi, gawin ito, gawin iyon, may alituntunin para dito, may alituntunin para doon, may bayad dito, may bayad doon, Mm. may bayad na buhay, may bayad ng pag namatay, kasal, may bayad lahat. Tapos Oo. konti dito, konti doon, o half-truths, kumbaga, half-truths, Mm. half-lies. Okay. Mabuti nga, magsasalita si Yahweh sa mga lasing na pinuno na nakinig sa mga banyagang doktrina at kakaibang wika. Banyagang doktrina kasi dala lang ito ng mga mananakop. 27 daw tayo. Banyagong ng mga ng Gadir o Spain. At saka mga foreign languages. Verse 12, ipapahayag ni Hawa, ito ay isang pook ng pagpapahinga. Hayaang magpahinga ang mga napapagod. Ano kayang pook na yon ng kapahingahan? Ngunit kayong mga lasing na pinuno, mga saserdote at mga propeta ay hindi nakikinig. Siguro itong pook ng pagpapahinga, hindi kaya ito yung Ophir kasi nakailang libong taon din sila sa pagpapahinga dito, no? Bago pa dumating ang mga Kastila na natahimik sila dito sa Ophir. Pero wala nang nakikinig, hindi nakikinig o hindi na nakikipag-usap. So, ngunit kayong mga lasing na pinuno, mga saserdote at mga propeta ay hindi nakikinig. Hindi nakikinig, o siguro hindi sumusunod, no? Verse 12, natin sa English. Wala si Mm-mm.
Anong verse ka na, sis? Ano nga chapter tayo? Nag-jump kasi yung mouse ko eh. Verse 12. 27. Okay, 27. Oo, but you drunkard leaders, would not listen. Hindi nga nakikinig. Kasi, hindi kikinig, hindi sumusunod sa mga, mga pinag-utos ng mga propeta, no? Sa mga, niya, kautusan o law, Hindi nga batas. nakikinig sa instruction eh. Oo. Okay, verse 13. Kaya't ipag-uutos ni Yahweh na alahayam, gawin ito, gawin iyon. Ginaya niya yung yung mga ng mga Doktrina, mga mga maling pastor. mga false prophets, mga ginaya niya yung mga utos. Gawin ito, gawin iyon. May alituntunin para dito, may alituntunin para doon. Konti dito, konti doon. Hinayaan niya, kapag sila ay umalis, sila ay matitisod at mahuhulog. Hinayaan niya. Kaya pala, ilang libong taon na hinayaan niya tayong masakop ng mga maling katuruan, mga religions, no? So, yung mga piyesta-piyesta, yung mga pagsamba sa mga imahen, no? Idolo. So, hinayaan niya yun. Tapos sa krus. Sila ay masasaktan at masisilo at makukulong. Ito yung ginawang parusa ng mga mananakot, masasaktan, masisilo, makukulong. Nangyari nga ito sa Ophir. Kaya't pakinggan ang mensahe ng Alahayam. Kayong mga manguusig na pinahihirapan ang kanyang bayan. Kasi ito yung mga manguusig, yung mga, kahit may mga kahit kapwa Ophirians, di ba? Ipapahirap sa bayan, mga oligarko. Ipinagyayabang ninyo, kami ay pumasok sa isang tipan ng kamatayan. Sa mundo ng mga patay, kami ay gumawa ng kasunduan. Kapag ang isang napakalakas na salot ay dumaan, hindi kami matitinag, sapagkat ginawa namin kanlungan ang mga kasinungalingan at maling pahayag bilang aming taguan. O kahit nga naman may salot sa atin or mga bagyo, di ba? Safe na safe yung mga sinungaling. Kasinungalingan, maling pahayag bilang aming taguan. So ito ay pero hindi itong statement na to ay inililihim naman nila, 'di ba? Pinapakita nga nila mabubuti silang tao no? So, pero pumasok sila sa tipan ng kamatayan. Ano ba yung mga tipan na yan? Yung mga pagpasok sa mga secret societies, mga fraternities, yung yung mga yung mga Illuminati, Masons, 'di ba? Ayan, yung tipan ng kamatayan, yung mga kahit yung mga civil society na mga NPA, kung ano-ano, no? Mga terorista, sapagkat ginawa namin kanlungan ang mga kasinungalingan at maling pahayag bilang aming taguan, yung mga fake news, maling pahayag. So nagtatago sila sa kanilang fake news, yung mga hawak nila ang mga media. Ano pa bang hindi hawak ngayon ng mga namumuno? Senado, nakuha na rin nila. Ang justice system na bribe. So yun, mga lasing sa kapangyarihan. Verse 16, ito ang sinasabi ni Yahweh na Alahayam. Masdan, naglagay ako ng isang subok at mahalagang buhay na bato sa Zion. O yung bato na hindi natitinig isang subok at mahalagang bato, mahalagang buhay na bato. Bilang panulokang bato para sa isang matibay na pundasyon. Ito yung panulokang bato na ibinigay sa atin na nireject ng mga builders o ng mga mason, no? Siguro si Jonas, wag na Okay. isali. May pasok. Tapos bilang panulokang bato, ang sino mang magtitiwala dito ay hindi kailanman tatamlan ng takot
So ano yung mga nagtitiwala sa sa diwa ng Messiah ay hindi tatablan ng takot. Yung fear not. Kasi nakasandal tayo sa buhay na bato, Yada. sa pundasyon, yada. Diba? Alam natin. At saka sinabi naman ng mensahero na ito ang pinaka-safe na lugar. Kasi tayong wilderness, di ba? Yada. Itong fear. So, wala tayong dapat katakutan. Kung may mga news tayo na babalitaan, ganun talaga ang ano ng news. Gusto nila matakot ang mga tao para bumenta na naman sila. No? Yung mga nakikita nating pagsugod sa mga relihiyon, unti-unti na ring ginigiba ang mga relihiyon, no? Okay, verse 17. Ang katarungan ang gagawin kong panukat at ang katuwiran bilang pisi at tingga. Tingga yung plumb line. Bilang pisi na pantuwid. Bilang pisi at tingga na pantuwid. Lagyan natin na pantuwid. Plumb line. Pantuwid. Baka isa yung gagawin sa PC at tingga. It is pantuwid or for righteousness, no? Katuwiran bilang PC at tingga ng patuwid. Katuwiran, katarungan. So justice ang gagamit niyang panukat. Naging patas ka ba? Ang graniso ay wawalisin ang inyong kanlungan. Ang graniso is, di ba, slit ba yon? 17, hail, mga hail, yung pinagsamang snow at hangin. Wawalisin ang inyong kanlungan. Ang kasinungalingan at tubig ay babaha sa inyong taguan. Ang kasinungalingan at tubig. So, verse 18, ang inyong tipan sa kamatayan ay mawawalang bisa. Yung tipan nila, ang inyong kasunduan sa mundo ng mga patay ay hindi tatagal. Kayo ay tatalunin nito kapag ang napakalakas na salot ay dumaan. So pag yung natural disaster, sila ay matatalo. So yung mga nakikita nating bakit yung lugar na yan ay nasalot, nagkaroon ng natural resources, ang dami namatay. Pati hindi sila naipagtanggol ng alayam. Kasi hindi naman sila tumatawag sa tunay na pangalan. So yun ay kaparaanan din ng alayam, no? Yung kanyang tunay na pangalan. So, walang nagaganap na hindi niya niloob. He is in control. So, pag may mga namatay na ayan, ay kalooban siguro at parang warning sa iba. Sa verse 19, sa tuwing dadaan ito, kayo ay matatangay. Araw-araw, umaga't gabi, ito ay aagos. So yung mga kasinungalingan at tubig. Diba? Hanggang everyday, hindi mo na alam tuloy kung ano ang totoo at hindi. Lalo na may AI ngayon. Hindi, kailangan may discernment ka talaga, no? Kung alin ang totoo at hindi. Kasi, ang nagiging default ay kasinungalingan. So, ang tao hindi mo na alam kung ano sasabihin, kung ano yung totoo o paniniwalaan, no? Ito nga, araw at gabi, ito ay aagos. At saka mga panirang puri. Mga panirang puri, no? Verse 20. Sapagkat mangyayari sa inyo ang isinasaad na kasabihan. Maikli ang kamang inyong higaan at makitid ang kumot para sa inyong katawan. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid?
Ibig sabihin nito, sis, magkakaroon ng na kahirapan o tagutom. Oo, hindi mangyayari yung kahit meron kang kumot, pero makitid pa rin. Parang nangyayari sa atin, nawawalan na ng ng halaga yung ating monetary yung system natin kasi dahil sa inflation. So, mga kagutuman at saka mga kahirapan. Hindi naman siya mayabang. Verse 21, si Hawa ay babangon gaya ng ginawa niya sa bundok Perazim. Saan yung Perazim? Gigisingin niya ang kanyang sarili gaya sa lambak ng Gibeon upang ganapin ang kanyang kamangha-manghang gawa at ikasakatuparan ang kanyang di pangkaraniwang tungkulin. Ano ito? Perazim. Ano ba yan? Bundok Perazim. Kung Perazim, ano ito? Isang kingdom? Ano ba to? Digmaan ba to? O lambak ng Gibeon. Di ba si Gibeon? Ano din yan? Hindi, iba yung Gibeon, iba yung Gibeon, no? Dinaanan nila itong lugar na to nung sila ay papatawid papuntang Ilog Jordan. Ay, alam ko na. Ito yung sinabing lagi nyo alalahanin ang Oo. pagtawid sa Ilog Jordan. Mm. Bundok Perazim to Gibeon, kabilang dako ng Ilog Jordan. Ito yung nagbuhat sila ng mga bato. So, meron akong napakinggan na ang mga tribo o yung Manobo ay ginagawa nila ito bilang alaala. Nagbubuhat sila ng bato mula sa ilog at binubuhat nila sa kabila. Parang pagpapaalala. Kasi nakasusulat, di ba? Alalahanin or gunitain. So, babangon gaya ng ginawa niya sa bundok Perazim. Gigisingin niya ang kanyang sarili gaya sa lambak ng Gibeon. Ito yung pagtatawid ng labing dalawang bato sa bundok, sa ilog. At isa sa katuparan ang kanyang di pangkaraniwang tungkulin. Ano yan, di pangkaraniwang tungkulin? Di ba siya naging leader ng sandatahan ng makalangit na kaharian? Dito sa nung kinausap siya ni sino ba to? Yung sino nga ba yung naging pinuno after Noah? Si Joshua. Ni Joshua. Diba tinanong siya, are you with us or against us? Neither, sabi, diba? Sabi, I am the, ano sabi niya? Captain ba? Or of the, heavenly, The army. chief of army Oo. of the heavenly So, kingdom. isa sa katuparan niya, ang kanyang di pangkaraniwang tungkulin. Na verse Hindi 22. Noah, Moses. So, Moses. Sorry ha. Mahina talaga ako ng names kasi, ito yung salamat sa mga pagtutuwid. Gagawin, itutuwid niyo kasi minsan, baka hindi nyo rin napapansin, pero mapapansin ng yung mga ibang yung mali yung sinasabi ko, no? So, magkakamuli ng ipagtatanggol niya uli ang mga Israelita. Ngayon, itigil ang inyong pang-alipusta o mas pabibigatin ang inyong mga tanikala. Sinabi sa akin ni Yahweh na Alhayam, ang tungkol sa pagkawasak na tinadhana sa buong kalupaan. So, sino yung na-address nila dito? Pag-alipusta, ito yung mga pinuno siguro, no?
pabibigatin ang inyong mga tanikala o yung slavery, no? Sino nag-aalis dito? Yung kalaban ba o yung ano? Verse 22. Last year. Para ito sa buong mundo no? The destruction decreed against the whole world. So siguro in-address niya ito sa buong yung wakasan ang mga kapalaluan, no? Verse 23, pakinggan ang aking tinig, bigyang pansin ang aking sinasabi. Ang kanyang tinig yung kanyang mga katuruan, no? Ang isang magsasaka ba ay nag-aararo ng tuloy-tuloy? Patuloy ba siyang magpuputol at magsusuyod ng bukirin? Siyempre hindi. May kapanahunan yun, di ba? Kanya-kanyang panahon. Kaya makinig tayo na hindi lahat ng panahon ay aanuhan niya tayo, warningan. May tulad ng pagpasok sa covenant ay may takdang panahon. Hindi sa lahat ng panahon ay bukas ang covenant. Diba? Hindi sa lahat ng panahon ay magpapatawad siya o ipagtatanggol tayo. Kasi meron din panahon ng paglilipol at paghuhusga. Verse 20, patuloy ba siya magpuputol at magsusuyod ng bukirin? Hindi. Pag naputol na niya yung mga dapat niya putulin at sunugin, mga dapat niya sunugin. Tapos na yun, no? Kapag natapos na niyang patagin ang bukirin, hindi ba siya magtatanim ng caraway at magkakalat ng cumin? Hindi ba siya magtatanim ng trigo, cebada at spelt sa lugar nito? So may talaga, may nakaplano na yung kanyang gagawin, no? Lugar at saka panahon. Inuutusan siya ng kanyang Panginoon at tinuturuan siya ng tamang paraan. Ang caraway ay hindi itinatabas ng palakol, ni ang gulong ng kariton ay pagugulungin sa cumin. Ang caraway ay pinapalo gamit ang tungkod at ang cumin ay pinapalo gamit ang patpat. So, hindi pare-pareho. May kanya-kanya sa bawat may kanya-kanyang paraan at may angkop na pamamaraan at ang tamang pagparusa at may mabigat at may magaang mga parusa. Depende kung kung sa alahayam kasi ng ating alahayam, may alahayam ng justice, di ba? So bakit naman niya parurusahan ng mabigat yung mababala ang kasalanan at saka yung mabigat ang kasalanan ay magaan lang ang parusa. So hindi niya gagawin yun. Meron pa rin siyang tamang kapamaraanan. Verse 28, ang butil ay kailangan gilingin upang maging tinapay. Kaya't hindi magpapatuloy sa pagtabas nito magpakailanman. So ang butil ay forever na may magsasaka. It is symbolic at the same time literal, no? Ang symbolic naman ay patuloy na kasi ang bread, di ba, yung ating ang salita, patuloy na kakain ng bread of daily bread natin. Okay, ang mga gulong ng kariton ay pwedeng panggiling, ngunit hindi ginagamit ang kabayo upang gilingin ang butil. Lahat ng ito ay mula kay Yahweh na alahayam na ang plano ay maganda. Ang kanyang karunungan ay kamangha-mangha. Yada. Meron kayo additional mga kapatid. Back to you, sis Maria. Salamat. Kabanata 20. Wait lang po.
Kabanata 29. Paglibak sa Jerusalem ng mga Gentile. Kawawa ka, Jerusalem, lungsod ni David. Magdagdag ng taon at ipagpatuloy ang iyong mga taunang pagdiriwang. Ngunit aatakihin ng mga Gentile ang Jerusalem. Ang mga Israelita ay magluluksa at magdadalamhati. Magmimistula silang apoy sa aking dambana. Ang mga Gentile ay magkakampo laban sa iyo sa lahat ng panig. Palilibutan kanila ng mga tore at magtatayo ng mga kuta laban sa iyo. Tandaan, ang Jerusalem ay lulusubin at sasakupin ng mga Gentile. Luke chapter 21 verse 24. Ang makalangit na kaharian ay magiging biktima ng karahasan mula sa mga mararahas na tao na lumusob dito. Matthew chapter 11 verse 12. Sa iyong pagbagsak, magsasalita ka mula sa lupa. Ang iyong pagsasalita ay bumubulong mula sa alikabok. Ang iyong tinig ay parang kaluluwa, magmumula sa lupa. Mula sa alikabok, ang iyong mga salita ay iihip ng mahina. Ang iyong mga kaaway ay magiging tulad ng buhangin ng dagat. Ang mga mababagsik na pangkat ay magmimistulang alikabok ng mga lupa. Bigla sa isang iglap, darating si Yahawa, ang anak ng Alahayam, kasama ang kulog, lindol, at malakas na ingay, kasama ang mga bagyo at hangin, at apoy ng nagliliyab na sunog. Pagkatapos, ang mga pangkat ng lahat ng bansa na sumalakay sa Jerusalem, na umaatake sa kuta at winasak ang lungsod, ay magiging parang isang panaginip, parang isang pangitain sa gabi. Tulad ng isang taong gutom na nananaginip na kumakain, ngunit gutom pa rin pagkagising. Tulad ng isang taong uhaw na nananaginip na umiinom, ngunit uhaw at nanghihina pa rin pagkagising. Ganyan ang mangyayari sa mga hukbo ng lahat ng bansa na lalaban upang sirain ang mga anak ng Sion. Magwalang bahala kayo at mag-asal mangmang. Bulagi ng sarili at nang hindi makakita. Malasing kayo, ngunit hindi sa alak. Sumuray kayo, ngunit hindi sa serbesa. Pinatulog kayo ng mahimbing ng alahayam. Isinara niya ang mga mata ng iyong mga propeta. Tinakpan niya ang mga ulo ng inyong mga manghuhula. Paglilinaw, kapighatian sa mga bulaang propeta na umaasa sa kanilang sariling mga ilusyon at walang nakikita. Ezekiel chapter 13 verse 3. Ang buong pangyayaring ito para sa iyo ay walang haliga, kundi mga salitang tinatakan o seal sa isang balumbon o scroll. At kung ibibigay mo ang balumbon sa isang marunong magbasa at sasabihin, basahin ito, pakiusap. Sasabihin nila, hindi ko kayang basahin, sapagkat ito ay tinatakan.
Kung ibibigay mo ang balumbon sa isang hindi marunong magbasa at sasabihin, basahin ito, pakiusap. Sasagutin nila, hindi ko alam kung paano magbasa. Dahil ang kordero lamang ang makapagbubukas ng sealed scroll. Sa Revelasyon chapter 5 verse 5. Sinabi ni Yahweh na Alahayam, ang mga Gentile na ito ay lumapit sa akin at niluluwalhati ako ng kanilang mga labi, ngunit ang kanilang mga puso ay malayo sa akin. Sinasamba nila ako sa walang kabuluhan. Ang kanilang mga turo ay mga doktrina lamang at mga tradisyon ng tao. Kaya, sa muli, gugulatin ko ang mga Gentile na mga kababalaghan, mga kahanga-hanga at katakataka. Mawawalang saysay ang karunungan ng kanilang mga matatalinong tao. Ang mga kaalaman ng kanilang mga matatalinong tao ay maglalaho. Kapighatian sa mga masasamang tao na gagawin ang lahat upang itago ang kanilang mga plano mula sa Alahayam. Alam niyo ba, Ginagawa ang na kapag kanilang ang isang mga babae gawa ay sobrang sa napakamabait, at iniisip no, mabait, galante, mapagbigay, matulungin, higit sa lahat may pera, no, may trabaho, ay Ewan ko saan yung maingay. Hindi sa akin. Nawala na sis. ayaw tumaas po. Ginagawa ang kanilang mga gawain sa dilim at iniisip, sinong makakakita sa atin? Sino ang makakaalam? Binabaliktad ninyo ang mga bagay na parang ang magpapalayok ay itinuturing na parang luwad o clay. Magsasabi ba ang nilikha sa lumalang sa kanya, hindi mo ako ginawa? Maaari bang magsabi ang palayok sa magpapalayok, wala kang alam? Sa isang napakaikling panahon, hindi ba ang Lebanon ay magiging isang matabang bukirin at ang matabang bukirin ay magiging parang kagubatan? Sa araw na iyon, ang mga bingi ay makikinig sa mga salita ng kasulatan. At mula sa kadiliman, ang mga mata ng mga bulag ay makakakita. Muling magagalak ang mga matuwid sa Alahayam. Ang mga nangangailangan ay itataas ng banal na makapangyarihan ng mga Israelita. Ang mga mababagsik ay mawawala, ang mga mapanlibak ay maglalaho, at ang lahat ng mahilig sa kasamaan ay mapuputol. Ang mga sinungaling na ginagawang makasalanan, ang mga inosente na naglalagay ng bitag sa tagapagtanggol sa hukuman, at sa maling testimonya ay nahatulan ang mga inosente. Kaya't ito ang sabi ng Alahayam ni Abraham sa mga tunay na salinlahi ni Jacob. Hindi na mapapahiya ang mga Israelita. Hindi na mamumutla ang kanilang mukha kapag nakita nila sa gitna ang kanilang mga anak, ang gawa ng aking mga kamay, kanilang papupurihan ang aking pangalan. Kikilalanin nila ang kabanalan ng makapangyarihang Alahayam ni Jacob at mamamangha
sa alahayam ni Abraham. Ang mga naliligaw sa kaalaman ay makakakita ng pag-unawa at karunungan. Ang mga nagrereklamo ay tatanggap ng pangaral. Yada. 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 Ng mga kapatid, magdagdag naman kayo. Ito ba So, ay paglibak sa nangyari? Jerusalem, oo, naganap ito di ba? Mga Gentile. So, nakaalis na siguro ang House of Ephraim sa bayan ni Ephraim, no? Kawawa ka, Jerusalem, nung gusto ni David. So, yung kanina kasi, tungkol sa mga House of Ephraim, di ba, Assyria, ito naman ang nagtagal sa Judea, ang tribe of Judah. Okay, kawawa ka, Jerusalem, nung gusto ni David, magdagdag ng tao at ipagpatuloy ang inyong mga taunang pagdiriwang. Taunang pagdiriwang, ano? Di ba meron silang mga sariling, yung ano ba yon yung Purin, di ba sila lang meron nun? Hindi na may pinag-utos ng mga propeta o ni Moses. Meron silang Purin, ano pa ba yun? Ang mga ginamit nilang holiday. Ngunit aatakihin ng mga Gentile ang Jerusalem. Ang mga Israelita ay magluluksa at magdadalamhati. Magministura silang apoy sa aking dambana. Okay. Ang mga Gentile ay magkakampo laban sa iyo sa lahat ng panig. O nangyari ito sa sa buong Jeremiah. Magkakampo yung Babylon sa paligid niya. Palilibutan kanila ng mga tore at magtatayo ng mga kuta laban sa iyo. Di ba nangyari na to? Yung pag Oo, nangyari na yan. pagsakop ng ng mga mga huwad na na Hudyo sa Jerusalem, sa Israel. Oo. Pero sa ngayon yun, di ba, 19, lang naman sila, 40, ano ba? 1946. 48, 46 ba? Pero ito, naganap din ito nung invasion ng Babylon, yung siege of Jerusalem, yung after ng Assyrian invasion. Naganap din. Pinalibutan sila ng Babylon ng ilang taon. Bago nila na kubkob. Sa iyong pagbagsak, magsasalita ka mula sa lupa. Ang iyong pagsasalita ay bumubulong mula sa alikabok. Ang iyong tinig ay parang kaluluwa magmumula sa lupa. Mula sa alikabok, ang iyong mga salita ay iihip ng mahina. Actually, marami ako nakikitang i-edit ko pa dito eh. Pero anyway, the same naman ang pero hindi eksakto yung wordings niya. So lugmok na lugmok sila. Ibig sabihin mula sa lupa yung kanilang kumbaga parang dapang-dapa sila, no? Kasi talaga tinanggal sila, nilipat sila sa Babylon, tapos yung mga natira doon yung pinakamahihirap, saka yung mga nagrebelde. Saka bago sila makubkob, talagang nahirapan sila, nagtagutom sila, di ba?
Kasi di sila makalabas ng kanilang kuta. 5. Ang iyong mga kaaway ay magiging tulad ng buhangin ng dagat. Napakarami, ano? Ang mga mababagsik na pangkat ay magmimistulang alikabok ng mga ulap. Ito nagmimistulang ulap ng alikabok actually ito pero sa ako lang edit, no? Bigla sa isang iglap, darating si Yahawah, ang anak ng Alhayam, kasama ang kulog, lindol at malakas na ingay, kasama ang mga bagyo at hangin at apoy ng nagliliyab na sunog. So ito maaring futuristic to, no? Bigla sa isang iglap, darating si Yahawah. Dumating ba si Yahawah nung Siege of Jerusalem? Parang hindi, futuristic nga to. Bigla. Sis, pasensya na. Bakit kasi ako maingat sa luba Ito si Pearl, ano masasabi mo sa sa verse 6, 7? Doon sa sinabi mo kanina, hindi ba, dumating na ba siya? Yung Siege of Jerusalem? Hindi ba't lagi naman yung presence niya? Andito lang? Pero Kaso sa, lang, di ba? sa isang Pero di iglap, ba, bigla bigla sa merong tamang panahon kasi ang pagpaparusa. Pero yung final talaga niya, na coming, hindi pa. So ano to? Ano ba to? Final na ba to? Or ito yung Siege of Jerusalem? Kasama ang kulog, lindol at malakas na ingay, no? Siguro katulad dito nung Assyrian invasion. Ititingnan natin parang pag Paano kung, pagdidisiplina, pero yung pala pagliligtas, no? paano kung, oh, paano kung nagkaganap yan, nangyari na, nagaganap na at magaganap pa ulit. Kasi kagaya na lang ng mga nagaganap sa ibang bansa, di ba? Oo. Oo, Nangyari eh. ganun nga, no? Oo. Siguro yung Siege of Jerusalem kasi kung hindi ay Amerika. Dali at may nagmi-meeting online kasi sila rin din. Yung yung Siege of Jerusalem kasi isipin natin parang parusa. Pero actually, protection din yun ng anong mangyayari sa mga sa tribe Juda kung nandun na yung mga Romano. Alalahan natin, ang mga Romano ay napakababagsik niyan. 'Di ba? Pag nung mamatay ang Messiah, talaga pinarusahan ng mga paano kung hindi sila nagkanlong sa Africa? Nalipol na rin ang tribe of Judah. So yung Siege of Jerusalem ay form of protection din ng ama. Alam kasama yun sa kanyang script, kumbaga. Hmm? So naganap na nga ito. Nagliliyab na sunog, kasama mga bagyo at hangin at apoy So verse 7, pagkatapos ang mga pangkat ng lahat ng bansa na sumalakay sa Jerusalem na umatake sa kuta at winasak ang lungsod ay magiging parang isang panaginip, parang isang pangitain sa gabi. So after no, yung mga bansa yung mga Japhetite, ay magiging parang panaginip na lang or bangungot, no? Parang kung titingnan natin yung time frame ng mundo,
isang iglap lang yun, yung pinagharian ng mga Japhetite o pagwasak sa Jerusalem. Baka isang iglap lang. Di ba sa mga ano ni Solomon, banal na karunungan ni Solomon, kahit yun si Solomon, alam niya yun eh. Tulad ng isang taong gutom na nananaginip na kumakain, ngunit gutom pa rin pagkagising. Tulad ng isang taong uhaw na nananaginip na umiinom, ngunit uhaw at nanghihina pa rin pagkagising. Ganyan ang mangyayari sa mga hukbo ng lahat ng bansa. Yung akala nila ay ay mayaman sila, powerful sila, yung pala panaginip lang pala. Magigising sila, ano lang pala, yung illusion lang nila yun. Akala nila sila ang hawak nila ang mundo, hawak nila ang beat, akala nila ganun. Na hindi matatapos ang kanilang paghahari. Ngayon, Greek, di ba? Ilang sibilisasyon na ang dumaan. So, kasi lalo na nung kapanahonan ng bago ang Messiah, mga Romans at mga Greek ang namumuno sa buong mundo. So, isipin ba nila na matatalo sila? Okay, verse 9. Sige, hindi ko dala yung Sis Pearl. Nalalaban upang sirain ang mga anak ng Zion. So, yun, ibig sabihin yun ang kanilang pinaka-main purpose. Hindi lang lipulin ang buong mundo, kundi sirain ang mga anak ng Zion o yung mga makalangit na kaharian. So, di ba kaya ang mga Japhetite gustong kumalat ang lahi nila para hindi para makorap ang genetic purity ng mga ah human beings. Kasi para maging hybrid ang halos lahat ng tao, kinokorap nila. So, sinisira nila, no? Verse 9, magwalang bahala kayo. Actually, medyo may damage nga tayo ating diwa, no? Hindi lang, kung hindi dumating ang mensero, talaga sira-sira ang diwa natin. Paniwala tayo sa kasinungalingan at bilib na bilib tayo sa Babylonia. Diba? Pero salamat sa pinadala mensero ng alayang. Tapos hanggang mamamatay na lang tayo, tinatawag natin ang maling pangalan. Verse 9, walang bahala kayo at mag-asal mangmang. Bulagin ang sarili at nang hindi makakita. Malasing kayo, ngunit hindi sa alak. Sumuray kayo, ngunit hindi sa serbesa. Magwalang bahala. Parang iba ito sa Pinatulog kayo ng mahimbing ng alahayam. Isinara niya ang mga mata ng inyong mga propeta. O hindi nakakakita yung mga, kaya nga blind yan, no? Tinakpan niya ang mga ulo ng inyong mga manghuhula. Yung mga manghuhula na puro mali naman, no? Tapos yung mga propeta natin, yung mga false prophet, kasi wala silang nakikita. Kaya pag the blind cannot lead the blind, or they will fall into the pit, di ba? Papasalamat tayo at may mensahero. Verse 10, pinatulog kayo, okay? Paglilinaw, kapighatian sa mga bulaang propeta na umaasa sa kanilang sariling mga ilusyon at walang nakikita. Ang mensahero lang talaga nakapagbigay ng tamang mga kahulugan ng mga nasusulat na isinara sa Book of Daniel, no? Time check, mga kapatid. Oo. Ang buong pangyayari ito para sa iyo ay walang halaga, kundi mga salitang tinatakan o sealed. Hindi tinatakan, nakaselyo, sinolyohan.
sinelyohan sa isang balumbon. At kasi pag tinatakan lang di ba nun yung wax? Siguro mas angkop na salita dito ay sinelyohan. At kung ibibigay mo ang balumbon sa isang marunong magbasa at sasabihin, basahin ito, pakiusap, sasabihin niya, hindi ko kayang basahin sapagkat ito ay sinelyohan. Okay. O kung ibibigay mo ang balumbon sa isang hindi marunong magbasa at sabihin, basahin niyo ito, pakiusap, sasabihin nila, hindi ko alam kung paano magbasa. Dahil ang kordero lamang ang magpabubukas ng selyo o sealed scroll na nasusulat sa Revelasyon. Sino itong korderong ito? Di ba ang Mesaya? Pero sa panahon natin ngayon, siya? Diwa na lang siya, di ba? Diwa na na ginamit ang katauhan ng mensahero. So diwa ng Mesaya nagbukas sa ating mga diwa din gumising. Sinabi ni Yahweh na Alhayam, ang mga Gentile na ito ay lumapit sa akin at iniluluwalhati ako ng kanilang mga labi. Ngunit ang kanilang mga puso ay malayo sa akin. Sinasamba nila ako sa walang kabuluhan. Ang kanilang mga turo ay mga doktrina lamang at mga tradisyon ng tao. Kaya sa muli, gugulatin ko ang mga Gentile ng mga kababalaghan. Ano kayang kababalaghan to, no? Mga kahanga-hanga at katakataka. Mawawalang saysay ang karunungan ng kanilang mga matatalinong tao. Ang mga kaalaman ng kanilang mga matatalinong tao ay maglalaho. Mawawala ng kanilang mga revelation. Mawawala ang kanilang scientific dominance, knowledge. Mawawala saysay. At kaya nangunguna na ngayon ang two witnesses when it comes to technology. Kahit ang Germany, dating number 1 yan, pero ngayon, nauusa na, no? Verse 15. Kapigatian sa mga masasamang tao na gagawin ang lahat upang itago ang kanilang mga plano mula sa alahayam. At ginagawa ang kanilang mga gawain sa dilim at iniisip, sino ang makakakita sa atin? Sino ang makakaalam? Ibinabaliktad ninyo ang mga bagay. Yun. Akala nila ay forever na matatago. Yung mga Pizzagate, yung mga drinking of blood, mga secret societies, ay, akala ba natin malalantad yun sa panahon natin? Dati noon yung pala, tagal-tagal na yun, yung mga nila, yung mga serpent, di ba? Akala natin mabubuting tao, pero malalantad din sila, no? Sino makakita sa atin? Sino ang makakaalam? Then, binabaliktad ninyo ang mga bagay na parang ang magpapalayok ay tinuturing na parang lumbad. Lahat binabaliktad nila, kinokorap lahat ng alituntunin ng alahayam. Ang lalaki, wag magsisuot ng damit pambabae. Ang babae, wag magsusuot ng damit panlalaki. Binabaliktad nila, di ba? Ini-invert nila ang even ang mga yung genetics, si babae ginagawang lalaki, ang lalaki ginagawang babae. Tapos ano pa yung mga inaano nila, mga ini-invert nila, bawal ang sa mga kapwa lalaki. Ngayon nililegalize sila. Wag sasaktan ng mga kabataan. Paano madidisiplina yun? Papaluin, di ba? Lahat ini-invert nila. Magsasabi ba ang nilikha sa lumalang sa kanya? Na hindi mo ako ginawa. Binabaliktad niya, no? Maaari ba magsabi ang palayok sa magpapalayok? Wala kang alam. Sa isang napakaikling panahon, kaya nga sinasabihan na wala daw alam ang mensahero at merong ibang nag-research, pero mga panira, ano? Hindi ba ang Lebanon ay magiging isang matabang bukirin at ang matabang bukirin ay magiging parang kagubatan? O di ba nangyayari ito? Yung dating matabang virgin forest, verdant forest, ay naging disyerto. Yung mga disyerto ngayon ay naging mga forest. Sa araw na iyon, ang mga bingi ay makikinig sa mga salita ng kasulatan.
yada, at mula sa kadiliman ang mga mata ng mga bulag ay makakakita. Muling magagalak, may ano na ngayon, may goggles na, di ba yung mga bulag? Muling magagalak ang mga matuwid sa alahayam. Ang mga nangangailangan ay itataas ng banal na makapangyarihan ng mga Israelita. Ang mga nangangailangan, needy. Ang mga mababagsik ay mawawala. Ang mga mapanlibak ay maglalaho. Okay. Ano pa kasi dito? Verse 21. Sis? Ano kasunod dito, sis? Pakitaas. At ang lahat ng mahilig sa kasamaan ay mapuputol or puputulin. Ang mga sinungaling na ginagawang makasalanan, ang mga inosente o binagbibintangan o binibigyan ng kaso, ginagawa ng kaso, na naglalagay ng bitag sa tagapagtanggol sa hukuman. At sa maling testimonya ay nahatulan ang mga inosente. Napakarami dito. Pinapasa ang guilt, no? Kaya ito ang sabi ng alahayam ni Abraham sa mga tunay na salinlahi ni Jacob. Hindi na mapapahiya ang mga Israelita. Hindi na mamumutla ang kanilang mukha. Gusto mamumutla sa takot, no? Kapag nakita nila sa gitna ang kanilang mga anak, ang gawa ng aking mga kamay, kanilang papupurihan ang aking pangalan. Kikilalanin nila ang kabanalan ng makapangyarihang alahayam ni Jacob at mamamangha sa alahayam ni Abraham. Ang mga naliligaw sa kaalaman, at sobrang daming kaalaman, kaya naliligaw sila, aral sila ng aral ng mga dakilang bagay. Ang mga naliligaw sa kaalaman ay makakakita ng pangunawa at karunungan. Ang mga nagrereklamo ay tatanggap ng pangaral. So, pag hiningi mo talaga ang katotohanan at ang tamang kaalaman ay ipagkakaloob sa iyo. Pag-truth seeker ka. So, ito ang salita ng alahayam, halalwaya alahayam, yada. 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 Okay, so hanggang sa muli mga kapatid. Maraming salamat. Yada. Meron tayong musika. Salamat po. Salamat, Mrs. Maria, sa mga naki-join sa atin. Anong preference nyo? Ano daw po ang nais nyo? Kontento na? Kontento na nga ba tayo? Sana susulat magiging kontento na tayo. Okay. Medyo futuristic to Sa pagmulan ng aking mga Salamat mga kapatid. Bless. Shalom. nanang ng iba ang nadama. Inisip mo naman mula sa kasalanan ang buhay iniwan. May pangangamba ang pag-aalala. Ngunit ikaw, Yahweh, karamay sa tuwina.
puso't isipan. At ang aking diwa ngayon ay nabuksan. Ako'y iyong hinirang at ika'y papurihan. Sa piling mo ako'y di na mag-iisa. Sa yakap mo aba, ako'y panandalan. Walang alinlangan, pagkat sa'yo'y may katiyakan. Sa presensya mo'y kontento na. Ang kalooban mo ang ninanais ko. Tulungan mong magkasunod at magpakumbaba. Baguhin mo ako. Ang iyong pangalan nasa puso't isipan. At ang aking diwa ngayon ay nabuksan. Ako'y iyong hinirang at ika'y papurihan. Sa piling mo ako'y di na mag-iisa. Sa yakap mo aba, ako'y mananagnan. Walang alinlangan, pagkat sa'yo'y may katiyakan. Sa presensya mo'y kontento na. Sa piling mo ako'y di na mag-iisa. Sa yakap mo aba, ako'y pananagnan. Walang alinlangan, pagkat sa'yo'y may katiyakan. Sa presensya mo'y kontento na. Walang alinlangan, pagkat sa'yo'y may katiyakan. Sa presensya mo'y kontento na. Sa presensya mo'y kontento na. Sa presensya mo'y kontento